Mga kabunyog, mga kababayan, tinanggap na ni retired Senior Associate Justice Carpio, tinanggap na umano ni Justice Carpio ang hamon ni Marcoleta na magdebate sila. Actually, hindi lang si Carpio ang hinamon. Hinamon niya ni Marcoleta, mayabang itong si Marcoleta eh. Magdebate daw sila, si Carpio, saka si Tariela, saka si ano daw, yung professor, si J. Batungbakal, hinamon ni Marcoleta na magdebate daw tungkol dyan sa issue ng Kalayaan Island Group. Magkaroon daw kasi, yan yung sagot kasi ni Marcoleta doon sa sabi ni Tariela na maganda daw sumama si Marcoleta kila Tariela, kasamahan niya, i-arrange ni Tariela, makita ni Marcoleta yung Kalayaan Island Group, yung municipality ng Pag-asa, yung yung mga na yan, yung mga isla na yan, yung mga bahagi na yan ng Kalayaan Island Group. Ang sagot ni Marcoleta, bago daw pumunta doon, maganda magkaroon daw muna ng debate. Ngayon, si Tariela, ang sabi ni Tariela, hindi kailangang pagdebatihan ang tungkol sa ating ang ating mga teritoryo, hindi yan pinagdidebatihan. Pero si Carpio, may nakita tayong mga posts, tinanggap daw ni retired Senior Associate Justice Carpio ang hamon ni Marcoleta. Kaya lang, pag natuloy ang debate na yan ni Carpio at Marcoleta, iyak tayo dyan, madudurog dyan si Marcoleta. Bakit? Master expert si Carpio dyan sa issue na yan ng West Philippine Sea. Lalo na yung issue na yan ng Kalayaan Island Group. Mayroon akong nabasa, yung landmark case ng Magallona versus Ermita. Ito ay kaso na dinisisyonan ng Supreme Court ng Pilipinas noong August 16, 2011. GR number 187167. Unbank ang desisyon dito. Ngayon, ang desisyon dito, ang sumulat ng desisyon sa kasong ito ay si retired Senior Associate Justice Carpio. At tungkol saan ang kasong ito? Tungkol ito sa Kalayaan Island Group mismo. Ang kaso dito, ang issue dito sa kasong ito, Magallona versus Ermita, ay kung legal ba o constitutional yung Republic Act 9522. Ito kasing Republic Act 9522, ang may akda nito, ang author nito ay si dating senadora Miriam Defensor Santiago. Magaling si Miriam. Alam naman natin 'yan. Pagdating sa constitutional law, international law, magaling si Miriam Defensor Santiago. Siya ang author ng Republic Act 9522. Ano ba ang nakalagay diyan sa Republic Act 9522? Ang nakalagay diyan, yun precisely sinasabi ni Marcoleta. Yung sinasabi ni Marcoleta na ang exclusive economic zone natin, hindi nakapaloob doon ang Kalayaan Island Group. Ang Kalayaan Island Group ay nasa labas. Kahit dito sa batas na ito na 9522, Republic Act 9522, talagang ganun naman. Talagang ganun. Labas naman talaga ng exclusive economic zone ang Kalayaan Island Group. Kaya lang nilinaw diyan ni dating senadora Miriam Defensor Santiago na kahit nasa labas ng Pilipinas, ng exclusive economic zone, nasa labas na ang Kalayaan Island Group, bahagi pa rin yan ng teritoryo ng Pilipinas. Pinaliwanag yan ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Diyan sa kaso na yan ng Magallona versus Ermita, ang issue dyan, legal ba o constitutional yung Republic Act 9522? Dahil nga, parang lumalabas, isinurrender na natin ang teritoryo ng Kalayaan Island Group. Ngayon, ang sumulat ng desisyon na yan, sa kaso na yan, sa landmark case na yan, ay si retired Senior Associate Justice Carpio. At ano ang pagkakalinaw dyan ni retired Senior Associate Justice Carpio? Hindi unconstitutional ang Republic Act 9522. Totoo naman na
ang Kalayaan Island Group ay nasa labas na ng exclusive economic zone, pero yan ay teritoryo natin. Dahil ang treatment natin dyan ay regime of islands. Regime of islands. Mayroong ganyang nakalagay sa international law na regime of islands. At yan, matagal na nating claim yan sa ilalim pa ng Republic Act ay sa ilalim pa ng presidential decree noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. yung 5096 Republic Act ay Presidential Decree 5096. Yan ay bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas dahil tayo ang nakadiscover ng lugar na yan, yung mga isla na yan, na Kalayaan Island Group, ay isang Pilipino, si Cloma. Si Cloma ang nakadiscover niyan. At nang madiscover niya yan, claim na yan ng Pilipinas. Tayo yung nakaposisyon na dyan. Matagal na tayong nakaposisyon dyan at mayroon na tayong batas na nagpapatibay ng claim natin dyan. At kinikilala na rin yan. Sa international law, kinikilala na rin yung claim natin dyan. Bagamat mayroong iba pang mga claimants dyan, nagki-claim sila, pero tayo ang naka-effective, tayo ang effectively nakapossession dyan, naka-occupy dyan. Kahit nasa labas yan ng exclusive economic zone, teritoryo na natin yan. Kaya ang sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, nang sinulat niya yung desisyon na yan sa kaso ng Magallanes versus Ermita, ang galing ng mga paliwanag dyan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ina-assign ko yan sa mga estudyante ko sa constitutional law pag dinidiscuss namin ang national territory. Kaya yung paulit-ulit na yan na sinasabi ni Marcoleta na dahil nasa labas na yan ng exclusive economic zone, i-give up na lang natin yan. Hindi ganyan ang intensyon ng Republic Act 9522. Lininaw yan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Kahit nasa labas na yan ng exclusive economic zone, atin pa rin yan. Nung pinasa yung 9522 at renewing yung ating baseline, yung demarcation, kahit nasa labas na yan, hindi ibig sabihin yan, sinurrender na natin yan. Yung ginawa yung ating Philippine Maritime Zone Act na ang author ay si dating Senador Francis Tolentino, nasa labas din yan ng ating exclusive economic zone. Pero nang tinawag nating West Philippine Sea, nakalagay dyan sa batas na yan, yung Philippine Maritime Zone Act, na ang West Philippine Sea ay kasama yung Kalayaan Island Group na yan. Kaya ewan ko lang kung bakit itong si Marcoleta ang lakas ng loob manghamon ng debate. Akala mo naman, kabisadong-kabisado niya yung issue na yan. Mas kabisado yan ni nila retired Senior Associate Justice Carpio dahil siya nga ang sumulat ng desisyon dyan. Nang minsang question ang legality, constitutionality ng Republic Act 9522 ay dinesisyonan yan ng Supreme Court en banc. Ang ponente o sumulat ng desisyon ay si retired Senior Associate Justice Carpio. Tapos ngayon makikipagdebate si Marcoleta. kunting kaalaman niya, magyayabang na siya. Expert sa international law, si retired Senior Associate Justice Carpio. At sila retired Senior Associate Justice Carpio ang kasama sa mga legal experts ng Pilipinas, kasama nila dating Solicitor General pa noon, Pilu Hilbay, dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilisa. Sila yung mga nag-argue doon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, kaya nanalo tayo. Tapos ngayon hahamunin niya ng ganyan. Alam nyo, sa bandang huli, alam ko na ang gagawin niya ni Marcoleta. Sasabihin naman ni Marcoleta dyan, Justice, hindi naman ako talaga nakikipagtalo sa iyo dahil hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. Gusto ko lang malaman ng ating mga kababayan, parang nagdi-devil's advocate lang ako, kunwari kumukontra, para lang malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan diyan sa issue ng West Philippine Sea. Ganun lang naman ang gagawing palusot niya ni Marcoleta. Ay di ba ganun nga ngayon yung kanyang mga statements. Ang sabi niya, hindi ko naman sinabi na
i-give up ang Kalayaan Island Group. Ang sinasabi ko lang, pag-usapan natin ito ng malaliman para malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea kasama na yung Kalayaan Island Group. Pero sabi niya, hindi naman ako nagsasabi na i-give up natin 'yan. O tingnan nyo. Pag nasusukol, nag-iiba ng sinasabi. O ganyan din naman ang sasabihin ni Marcoleta diyan. Pag nagdebate yan diyan kay Justice Carpio na alam ng natatalo na sa debate, o ganyan lang naman ang sasabihin yan. Ganyan. Parang katulad din ni Cayetano. Ay di ba si Cayetano ganun din yung debate nila ni Senador Kiko Pangilinan? Sabi niya, hindi naman ako papuro sa China, pro-Filipino ako. Kaya lang gusto ko ganito ganyan. Ay, itong mga pro-China na ito, kailangan na talaga ito dapat hindi na manalo ito sa eleksyon sa ating bansa, sa totoo lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.